Good morning po sa inyong lahat sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po at welcome po sa Tabsong Viewpoint. Okay, recap lang po tayo ng topic kahapon. No? So, yung sa previous episode, tinalakay po natin doon yung sino yung mga target ng fake news at ano ang effect nito sa pag-spread ng fake news. So, again, siyempre ang malinaw po na target ng fake news is siyempre tayong mga pumapasok or nagpa-participate sa social media discussion. So lahat po ng may mga Facebook, YouTube account na nakakapanood ng mga information or nakakakuha ng information sa mga pinopost sa social media, yan po ay target. So sino yun? Tayo yun, mga ng taong bayan. So diniscuss din po natin dun sa last episode is yung nagiging effect nito sa laganap ng tinatawag na fake news. So nakita po natin na marami po ang nagiging negative effects nito sa especially sa mga taong bayan na nakakakita ng pag-spread ng fake news nito. So isa na po yan yung mga balita na nagkakaroon ng malawakang rally. So isa po yan sa mga nakikita nating epekto ng pag-spread ng fake news. In terms naman po sa rally, which is yan po naman ay karapatan ng bawat Pilipino na pahayag ng kanilang damdamin. Yan po ay guarantee na freedom of speech and expression, yung mga rally na yan. Ang problem po kasi dyan, yung rason kung bakit sila nagkakandak ng rally. So yung information na nakuha nila kaya sila nagsagawa ng rally is yun po ang nagiging problema. Yun po ay tinasabi na di umano ay mga fake news yung mga pinagbabasihan ng kanilang rally. So isa po yan sa nakikita natin. So again, ang panawagan po natin doon sa previous nating episode is bago po tayo maniwala doon sa mga information na nakikita natin sa social media, kinakailangan po natin na suriin kung tama po ba ang information, tama yung data, at i-eliminate po natin yung tinatawag na fake news doon sa ating nakikitang mga information sa social media. So napaka-importante yung distinction ng opinion at saka ng fake news. So dapat tayo po ay maging maingat sa pag-appreciate ng mga nakikita nating information sa social media. So napakahalaga po 'yan para hindi po tayo nagkakaroon ng magulong sitwasyon. Kagaya po yung mga panawagan na rally na 'yan. Na hindi maganda po ang nagiging epekto sa ating ekonomiya. Kasi nga dahil pag may perception po ng kaguluhan dito sa bansa, ang unang-unang tinatamaan yan ay yung ating ekonomiya. So syempre yung mga investor na gusto magnegosyo dito sa Pilipinas, pag nakikita nilang ang sitwasyon ay unstable at may mga kaguluhan, magdadalawang isip silang mag-invest dito. So ibig sabihin, ang tatamaan ng ang mapiperwisyon niyan is siyempre yung mga taong bayan din na nangangailangan ng hanap buhay at mga kapasok sa trabaho dito sa Pilipinas, pero dahil nga walang tinatawag na foreign investment dito sa Pilipinas dahil magulo ang Pilipinas, so tayo din po ang tatamaan yan. Kaya napaka-importante po na yung ating information na pagbabatayan ng ating damdamin o yung pag-express ng ating damdamin, siguraduhin natin na yun ay totoo at hindi siya fake news. So yun po ang nakikita nating negative effect ng fake news at saka disinformation sa paglaganap dito sa social media. So napaka-importante po niya na ma-educate natin yung kapwa natin ng mga Pilipino na suriing mabuti, huwag masyadong magpadala ng emotion pag may nababasa dun sa kanilang mga social media posts, social media feeds na tinatawag. So
careful po tayo dun sa pag-appreciate para hindi po tayo mabiktima ng mga tinatawag nating false narrative na pinapakalat ng mga tinagurian or di umano ay mga fake news vlogger, influencer at saka fake news peddlers. So yan po ngayon ay naglilipana ngayon. So yan po another warning po sa mga kagaya ko or mga ordinaryong netizen na talagang umaasa ng balita na nakukuha nila sa social media. So napaka-importante po talaga na magsuri tayong mabuti. Yan. So dumako naman tayo guys dun sa tinatawag nating panibago nating topic for today. So yun yung karaan, binigyan ko lang kayo ng parang rundown ng ating episode na picture ng nakaraan. So ang bagong topic po natin ngayon is punta muna po tayo sa good news. Mag-good news muna po tayo. So kamakailan po ay dumalaw ang US Defense Secretary dito sa Pilipinas at nagkaroon po ng courtesy call sa ating Pangulo ng Pilipinas si President Marcos. So winelcome po nila ang US Defense Secretary at ayon sa mga balita po is inassured ng US ang Pilipinas na yung ating ugnayan ng dalawang bansa ay ironclad pa rin po. So yun po ang good news. So para sa akin po masasabi kong good news yan na dapat meron po tayong mga kaugnayan or makipag-ugnayan sa ibang bansa in terms of defense, cooperation, and then economic ties. So napaka-importante po yun. So sa mga nagsasabi po na may naririnig kasi tayo mga balita na ang Pilipinas daw ay nagiging tuta ng US, etc. Which is para sa akin po, yun ay pawang paninira lang. Napaka-importante po sa pagdating sa sa military cooperation na dapat meron tayong kapartner. Hindi lang po tayo nag-iisa. Kasi naniniwala po tayo na ang pagiging neutral ng isang bansa ay hindi na po pwede sa ganitong sitwasyon na nagkakaroon ng mga conflict, magkakaibang conflict kagaya po nangyari sa Ukraine. So alam naman natin yung nangyari sa Ukraine, sinalakay sila ng neighboring country nila na Russia. So ngayon hindi nila alam kung paano nila didepensahan yung sovereignty ng kanilang bansa. So sa akin naniniwala po ako na napaka-importante ng alliances, military cooperation sa ibang bansa. Yung mga nagsasabi po na nagiging tuta ang Pilipinas, yan po ay mga self-serving na comment lang at walang maitutulong pagdating ng conflict. Kasi mas naniniwala po tayo na in time of conflict, dapat po ang isang bansa na may independent at may sariling will para ipaglaban ang kanilang bansa, dapat po ay self-sufficient. So hindi dapat po tayo umaasa na nagmamakaawa ng tulong sa ibang bansa para iligtas yung ating mga sarili. So naniniwala po tayo na dapat ang Pilipinas ay bukod sa may mga kaalyado tayo na ibang bansa na in terms of military cooperation, naniniwala din po tayo na dapat ang Pilipinas ay matuto mag-invest dun sa future ng security ng tinatawag nating national security. Napaka-importante po niyan. Dapat self-sufficient tayo. At the same time, mas maganda nga po magkaroon tayo ng mga military transfer of technology na mismo tayo ang magki-create ng sarili nating mga defense equipment. So naniniwala po akong pag yun ay dito natin ginawa at hindi na tayo mag-a-uncut ng mga defense equipment natin na requirements natin sa pagprotekta ng ating national sovereignty, naniniwala po akong makakatulong yan sa ekonomiya. Sisigla po ang ekonomiya pag dito natin ginagawa yung mga necessary defense equipment na kailangan natin. So makakapag-generate po yan ng tinatawag natin na job generation para sa mga kasama natin dito ng mga kapwa Pilipino na nangangailangan ng trabaho. At the same time, pag fully develop po natin yung mga system na yan,
o pwede din po natin maging product for export, kagaya ng mga ibang bansa na nag-prepared, ni-utilize nila yung tinatawag nilang military industrial complex nila. Ngayon po ay napaka-uunlad na nilang bansa. At the same time, kaya nilang i-depensa yung kanilang national security. At the same time, yung surplus ng kanilang mga production, ini-export na nila. So yan po ay napakagandang good news. At ang pinakamaganda po niyan, recently, nagkaroon po tayo ng isang batas, pinasa ng Senado, at ang alam ko ngayon po ay ini-implement na yung batas na kung saan magde-develop tayo ng sarili nating military industrial complex. So nakalimutan ko lang po kasi kung ano yung term ng batas na yon, pero definitely magi-start na po yan, at yan po ang pinaka good news. Beside po dun sa mga support na nangyayari, na nagkakaroon tayo ng alliances sa Japan, sa US, sa Canada, magkakaroon na tayo ng visiting forces agreement. So napakahalaga po niyan yung pagpaparami natin ng kaalyado natin. Isa lang pong step yan, pero bukod po doon, dapat maging tayo, self-sufficient sa tinatawag nating self-defense capability ng bansa. Kasi in time of conflict po, malinaw po yan, na pag dumating yung conflict o yung digmaan, wala po tayong ibang aasahan kundi mga sarili natin. So dapat po naka-prepared po tayo para pangalagaan yung sovereignty ng ating bansa. Hindi kasi pwede po nating ikatuwiran kagaya ng mga pinapalutang diyan ng ibang mga vlogger na kinakailangan daw po nating i-distansya ang sarili kasi hindi naman po tayo makikipagdigma, neutral. Alam mo po yung sinasabi niyan, malaking kalukuhan yan. In time of conflict, madadamay at madadamay po tayo. So, pinaka-the best po na meron tayong deterrent capability. So, yun po ang sinasabi natin, napaka-importante po ng i-secure natin ang national sovereignty natin, and then dapat well-prepared po tayo sa ating pagdepensa dito sa ating bansa, kasi walang iba pong tutulong sa atin kundi yung mga sarili din natin. So tama po yung mga yung mga linya ng ginagawa ng gobyerno ngayon na paghahanda, at saka napakagaling po ng ating Defense Secretary ngayon, si Defense Secretary Gibo Teodoro. Saludo po ako sa kanyang performance ngayon, kasi very proactive po siya sa sa defense natin, preparedness ng bansa. So napakaswerte po tayo kasi may mga official tayo na talagang solid po yung pagsuporta sa natin, sa kakayahan ng bansa na magkaroon ng national self-defense capability. So yan, marami po tayong mga good news na mga masasabi. Yun guys, so again, napaka-important po yung ating masasabi nating good news ngayon, yung pagbisita ng ating kapartner na sa defense defense alliances natin sa US. So napaka-importante po yan, magkaroon tayo ng solid foundation sa pagprotekta ng ating sovereignty ng bansa. Huwag tayong maniwala guys dun sa neutral, kalukuhan po yan. Pag neutral ka, kawawa ka, sasakupin ka ng ibang bansa ng walang kalaban-laban. So alam po naman po natin yung tinatawag na hidwaan ng na ngayon, yung tension na tinatawag yun sa West Philippine Sea. So meron po tayong ongoing tension dyan sa neighboring country natin na China. So napaka-importante po na tayo po ay hindi tayo parang ini-itchapwera lang or dinadarag-daragan lang. So napaka-importante po ngayon pa lang mag-umpisa na po ang ating gobyerno towards sa national self-defense ng bansa. So napaka-good news po niyan. At sa ngayon lang po, yun lang po ang pinaka-good news natin na masasabi, yung nagkaroon tayo ng assurance na ang US ay kakampi pa rin natin in terms of pagsisecure dito sa area ng Indo-Pacific region. So yan po ay pinakamagandang good news, at labanan po natin yung mga fake news na pinagsasabi ng mga nag-i-spread ng mga
tinatawag nating fake news vlogger at saka mga nagpapakalat ng disinformation na hindi daw po maganda ang pakikipag-ugnayan natin sa US. Yun po ay malaking panlilin lang na masasabi. Kasi pag naman nagkaroon ng conflict dito, hindi naman sila yung haharap dun sa sa digmaan Siyempre, yung mga kasundaluhan pa rin natin 'di ba? So dapat i-equip po natin ang ating mga sandatang lakas ng kanilang mga requirements na defensive weapon para maprotektahan natin yung ating national sovereignty ng bansa. Napaka-importante niyan. At patuloy po nating ipaglaban kung ano yung atin na na parts ng ating sovereignty, including yung tinatawag na West Philippine Sea. Napaka-importante po niyan. Dapat po ipaglaban niya natin yan, hindi lang ngayon, in the future generation, kasi yan po ay mahabang mahabang laban po yan. Intergenerational po yan, tension na tinatawag na hanggang sa kaapu-apuhon pa ng mga tao. Kaya dapat lagi po nating ipasa sa mga natin, sa mga kapwa natin yung kahalagahan ng ating national security, sovereignty, at saka yung West Philippine Sea atin po yan. Sa mga nagsasabing hindi po sa atin ang West Philippine Sea, yan po ay nabiktima ng tinatawag nating fake news at saka disinformation ng pinapagalaganap sa sa social media. Okay? So, yun lang po ang ating topic ngayon for today. At saka sa mga hindi pa po naka-subscribe, please subscribe po sa aking channel para at least magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na discussion about sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa bansa at sa social media. So, again, dapat po tayo ay pro-Philippines. Wala tayong ibang tatayuan kundi ang ating constitution at flag at saka rule of law. So, pro-Philippines po tayo dito sa Tabsung. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po. At kung may mga comment kayo or suggestion, please write po yung suggestion sa ating comment section at yan po ay babasahin natin. And then, baka i-feature po natin yan sa mga next episode natin. Basta dito po sa Tabsung Viewpoint, tuloy-tuloy po tayo sa discussion para mapabuti natin ang ating bansa, mapaayos natin ang sistema ng lipunan. Dapat po tayo ay matahimik, masaya at maunlad na community ang ating pinopromote at saka advocacy natin dito sa Tabsung Viewpoint. Yun lang po at maraming salamat. Thank you and peace.